It's the 8th day since the magnitude 6.9 quake jolted Cebu. Kumusta na kaya ang relief and recovery efforts doon? Tanungin po natin mga kapatid. Ang ating News 5 correspondent, Mon Gualvez. Mon, okay. Ngayon ba mas smooth na ang pasok dyan ng agarang tulong sa mga tinamaan ng lindol? Mon Gualvez. Okay. Hi, Lord. Yun. Okay, bago ko sagutin yung tanong mo regarding sa relief at yung pinaka-distribution dito sa mga lugar, ngayon kasi nangyayari yung living kung saan yung 11 o pinakamaraming namatay dito sa Bogo City, itong Barangay Binabag, sinasagawa ngayon. No? So nasa likod ko actually katapos lang ng mass, talagang bumuhos yung emosyon dito sa lugar dahil nga 16 na mga namatay dito sa Barangay Binabag sama-samang binasbasan at sabay-sabay ding ililibing dito sa lugar, no? Kasama rin nila yung mga survivors at yung kahit yung mga nasa ibang barangay nakilibing na rin, nakiramay dito sa area, no? So medyo mahina lang ang signal dito sa lugar pero tuloy-tuloy na yung pagkilos ng mga nandito para nga at least makabiyahe na towards the cemetery. So mabalik lang ako dun sa tanong mo. In fairness, mas maayos naman mas may sistema kahit paano yung relief distribution at tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente dito nga sa Northern Cebu. Kumbaga nakakailang phases na at yung mga nakatanggap na mga LGU from the private sector, agad-agad din namang inilalabas lalo't may utos nga rin ng provincial government na hindi na dapat ito ipunin para agad din maibigay sa mga nangangailangan. Lord. Mon, kamusta naman yung quantity, I guess, ng mga nakukuha ng mga residente? Dahil based on earlier reports, ayun nga, 6 o 5 tao naghahati-hati, let's say, sa isang bote ng tubig, 500 ml. So food, water, electricity, kamusta yung supply nila lahat? In terms of the food donation na na-receive nila, Denise, talagang I think it's suffice naman or sapat naman na nakakatanggap yung mga residente rito. At patuloy pa rin kasi nakikita natin mga pag-iikot at pagdating ng hindi lang ng lokal na mga pamahalaan, kundi ng private sector, no? Patuloy yung pagbuhos ng donasyon. It's just a matter of how they will distribute itong mga relief goods, mga relief or food supplies na natatanggap nila. So in terms of power and water, naibalik na yung supply ng kuryente, kaya naman mabilis din naibalik din yung supply ng tubig dito sa lugar. Pero syempre, dahil nga may ibang areas dito na talagang dependent lamang sila sa ilang mga sources of water, talagang hirap pa rin, no, yung buhay ng mga naninirahan dito sa Northern Cebu, lalo yung mga nasa may island barangays. Mm-hmm. Mon, balikan ko lang yung mga pumanaw, no? Yung 11 na yun ba, magkakamag-anak o galing sa iba-ibang mga neighborhood? Marami sa kanila, Lord, magkakamag-anak. Meron na isa silang barangay. So marami din dito mga barangay lamang or magkakapitbahay, no, technically. So ang masakit lang talaga makita dito yung isa talagang 2 kaanak yung kanyang nilalamayan, habang kahit iba may mga sugat pa sa katawan, no, talaga kasama rin na naghahatid sa huling hantungan ng kanilang mga mahal sa buhay. 16 kasi ang nasawi right on the spot dito sa Barangay Binabag nung mangyari ang magnitude 6.9 na lindol. Yung other 5 nasa iba't ibang areas muna sa may highway nakapurol. Pero itong naka-mass burol dito sa area, sabay-sabay ng napagdesisyonan ng mga pamilya na ilibing ngayong hapon. Mon, indelicate ang tanong, pero would you know ba kung nabagsakan ang mga pumanaw? Marami sa kanila, Lord, mga nabagsakan ng mga tipak ng bato, pader, at talagang natrap sa loob ng kanilang mga tirahan noong mangyari ang malakas na pagyanig.
Kaya nga karamihan din sa mga nakikita natin dito mga sugatan, may parang bandage sa paa, may mga bandage sa may ulo kasi nga lahat sila ay mga talagang tamaan ng mga bahagi ng bahay nung naggiba, no? At talagang nagkaroon ng malakas na loob dito sa lugar, lalo itong Bugos City, epicenter nga nitong magnitude 6.9 earthquake na yumanig last week. Mon, madami dun sa mga nasa ospital or nag-recover. Again, yung injury list natin sobrang laki na. No? But they are given medical attention. Pero what is the long-term plan? Meron na rin bang discussion dyan? Maybe in terms of helping them out sa pagpaayos ng kanilang mga bahay and yung mga several structures there as well? That's the next step now, Denise, no? Yung pinaka-hinihiling ng mga residente, lalo yung mga nasira ang kanilang mga tirahan, maibalik na, no? Kahit paano yung kanilang mga bahay. As of today, ang pinakabilang ng provincial government ng Cebu is umaabot sa halos 5,000 ang mga totally damaged houses. Hindi na talaga itong mapapakinabangan, hindi na pwedeng uwian ng mga residente habang more than 45,000 ang mga partially damaged. So imagine those big number of houses na kailangan talaga i-repair, gawin, nandun na dapat ngayon sa stage na yon ng ang mga aid na natatanggap ngayon ng mga residente. Bagay na kanilang pinapanawagan, lalo they need to move on. No? Yun yung sinasabi ng mga Cebuano dito. So makapagpagawa ng bahay. So ang kailangan talaga nila ngayon, mga construction materials. May isang LGU kami napuntahan sa bayan ng Tabogon. Ang binili nila sa mga residente, hindi relief goods, kundi mga yero, plywood, which is very helpful. Pero they admit, hindi ito sapat dahil konti lang yung kanilang nabili para sa more than 14,000 na families doon sa kanilang lugar. So ito yung mga next step, kumbaga, na pinakakailangan ng mga residente. At syempre yung mga areas na hindi na pwedeng tirahan dahil nga sa nakita nga na Pogo Bay Fault na 8 kilometers long, yung pinakahaba nung bitak na yon or yung pinaka-fault na yon na according sa PHOFs hindi dapat tirahan 5 meters, 5 meters yung magkabilang side. No? So these are the things na dapat i-consider ng mga residente at ng government in terms of rebuilding at sa rehabilitation para sa mga naapektuhan. Mon, matagal ka na nagko-cover ng mga disaster ng mga scenarios, ano? Siguro kaugnay pa rin nung mga nailibing kanina, no? Mahaba ba o punuan ba ang mga funeraria? Siguro bakit ngayon lang after 8 days na ilibing ang marami pa ba ang hindi na ililibing, Mon? Diyan. Marami pa, Lord. Marami pang hindi nalilibing dito sa big part of Northern Cebu. May iba maagang nagdesisyon na ilibing na dahil nga hindi na rin okay yung itsura ng mga nasawi, no? So ito kasi napagdesisyonan nila na sabay-sabay na lamang. Meron kasi at mga inantay pa daw ng mga kaanak na makabisita at makadalaw man lang bago sila ihatid sa kanilang huling hatungan. Ngayon pa lamang, Lord, ililibing, no? Itong mga to talagang nagliligpit pa lamang. Katatapos lamang kasi ng misa, nabasbasan pa lamang itong mga labi ng pare. So after this, ipoprosesyon na patungo doon sa sementeryo. In terms of punuan ba, marami. Imagine 72 casualties after this magnitude 6.9 earthquake. Although those number is not concentrated in one area, no? So kaya hindi ganun karamdam yung talaga ini-imagine natin na nahihirapan ng mga punerarya, ang mga personnel nito para maasikaso yung mga namatay. Kasi nga not just Bogos City, marami ding mga towns here in Northern Cebu ang nagtala ng mga bilang ng nasawi. Alright. Lord. Okay, daghang salamat. News 5, Mon Gualvez. Ingat kayo dyan ng inyong team, Mon. Thank you.